Ito yung una nating tatahiin. Ito yung tela natin na may sukat na 20 by 30. Ito yung sukat na 20. Ito yung 30. Dito tayo magtatahi sa 30. Ititiklop natin to ng dalawang tupi. Nang maliit lang. Ganyan lang siguro. Ganyan. Mga 1/4. Dalawang tupi na 1/4. Pagkatapos natin siyang matahi, magmamarking tayo rito ng guhit. Mga 4 na guhit. Sukatin natin siya ng mula sa taas, sa tinupi natin, ibababa natin siya ng 1 inch. 1 inch, 1 and a half, 1 and 1/2, 1 and 1/2. Pagbaba natin dito ng 1 inch, bababa natin ng 3 1/2. Tapos ititrace natin siya dito. I-connect natin. 1 inch, 1 and 1/2, 1 and 1/2. 1, 2, 3, 4. 4 yung marking natin na i-connect natin. After natin makunik, ikakabit naman natin tong garter. Ang garter natin may sukat na 17 inches. Sa pagtahi, siguraduhin natin nakapatong yung tahi natin sa ibabaw ng garter. Kaya dahan-dahan lang. Ilalak natin sa umpisa. Pagkatapos, hawakan na natin tong isang dulo dito sa kabilang ginuhit natin. Para ma-balance natin yung garter, yung hatak ng garter sa paglapat sa tela. Susundan natin yung ginuhit natin. Unang-una yung 1 inch. Lalagyan na natin lahat ng garter, lahat ng tapat ng guhit.
After nyan, ito na siya. Ayan na yung ating pang-itaas. Ikakabit naman natin yung ating 3.5 by 27 o 3.5 by 72 or 36, 2 pieces ng 36 by 3.5. 2 pieces to kasi medyo maigsi pag dudugtungin to para sa raffle ng ating laylayan ng dress. Yung tela natin hindi naman siya naghihimulmul, kaya okay lang kahit din natin siya i-edging kung wala tayong edging. Doblehin na lang natin yung tahi para matibay. Ito yung ating laylayan. Ito yung dress natin nilagyan ng garter. Ito yung laylayan. Lalagyan natin siya ng, ipapatong natin sa ibabaw itong sukat natin na 3.5 by 72. Sa paglagay, dahan-dahan, medyo kukurot-kurot tayo ng konti para siyang itutupi-tupi natin para magkaroon siya ng shearing. Sa paglagay nito para pantay-pantay siya, pagpakain natin ng isa na shearing, dito tayo lagi magpipisil ng pang-shearing sa tapat mismo nitong pata sa gilid ng plate natin. Pagtatapat dito, napakain na natin yung tinupi natin kanina, dito ulit tayo magtutupi para pantay-pantay. Yan ang ating magiging parang guide. Ito yung ating 72 by 3.5. Hindi natin nagamit lahat. Kaya, gugupitin natin yan. Pwede pa lang, ang gamit lang natin dito ay 3.5 by 40. Pwede na yan. After nyan, i-edging ko to. Kung wala kayong edging, pwede naman doblehin na lang natin ng tahi na pasigsag-sigsag para tumibay siya. Oh, hindi ko siya i-edging. Sasampulan ko kayo. Dati kasi wala akong edging, ganito lang ang gawa ko. Medyo wave-wave niyo yung paghawak sa tela. Ayan siya. Hindi ko na siya in-edging. Dinoble ko lang yung tahi. Etong ating gilid, magkabila ang gilid, pagtatapatin na natin siya. Saka natin isasara hanggang sa baba. Sigsag uli natin yung gilid para wag siyang para tumibay. Tapos
ititiklop na natin tong laylayan. Ganun din tupi natin kagaya ng pagtupi natin dito sa taas. Ganun din natin siya itutupi. After nito, lagay muna natin dyan. Itong ating strap, tatahiin naman natin. 4 na piraso to, yung ating strap na 3 inches by 11. Tatahiin natin siya ng pagganito. Tatahiin natin dito, sasara natin sa dulo, diretso pababa. Yung 4 na piraso, ganun ang gagawin. After nyan, babaligtarin naman natin ito lahat. Dito natin yan ilalagay, strap ng ating dress. Magma-marking muna tayo. Ito na yung ating pinaka-side, yung may dugtong. I-fold natin yan na ganyan. Siyempre, hanggang dito lang kung saan yung tahi, hanggang dyan yung fold natin. Mula sa center, mag-mark tayo mula sa gitna ng mga 2 1/2 inch. Ganun din, sa tapat niya sa ilalim, i-mark din natin. Tsaka ay nasa pinakailalim. Dito sa minark natin, dyan natin itatapat itong strap na ginawa natin. Tatahian lang natin dito sa ibabaw kung saan yung tapat ng mark, tapatong natin, tatahiin natin dito. Tatahiin natin siya sa 4 na mark. 4 na nilagyan natin ng tanda.
Tapos na po ang ating dress. Baby dress.